lagi. Nasa lipo ng paparito. Tingipon ng aginaldo. Kung sakaling kami porwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na mawalhati. Pag siyang naghari, ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami porwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko. Awit naman natin yung ang Pasko ay suwapi. Pasko ay sumapi. Pasko ay suwapi. Tayo ay mangagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. May 3 haring nagsidalaw at ay nagsipaghandog na tangingalan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Ang gintong haran. Wala kayong lyrics, ano? Wala. Yung dalawa. Ang lyrics ninyo. Hindi na memorya, hindi na nangangaroling. Oo nga eh. Alam niyo na. May 3 haring nagsidalaw. Ba talaga pag nangangaroling? Bawat isa ay nagsipaghandog ng tangingalan. Bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan, tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. Nagsala. Ay magsawit. Tayo ay magsiyawit, habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapi, ng sanggol-sanggol ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At ang bawat ngayon, kahit hindi Pasko, Ay magbigayan. ang Pasko ay suwapi. Ah, Pasko ay sumapi, tayo ay magsirawi. Ang malayong tahimik, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ang Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, bawat isa ay nagsipaghandog ng tangingalan. magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan, tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magmahalan, habang ang mundo'y tahimik. Sinan. Araw ay sumapi, ng sanggol-sanggol ng langit. Tayo ay magmahalan, Ating sundin ang gintong aral, at magluhat kayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Kahit hindi Pasko ay magbigayan.
Aba, nahirot pa Linda na. Ano title yan? May siglado. Pasko na naman. Pasko na naman. Ay, tuloy ng araw. Pasko na saan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, tayo salamat. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na muli. Araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko naman muli. Ang pag-ibig nag-aari. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nag-aari. We wish you a Merry Christmas. Ay, na nga pala. Ano pa tayo? Ano pa? Dolce Vena po yun. Jingle bell. Dolce Vena. Start ng Dolce Pasko. Vena. Yeah, kinanta niyo. Hanapin natin yung Dolce Vena. Dolce Vena. Kay sigla ng gabi, ang pagkakasal kay saya, nagluto. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wala yata yung Dolce Vena eh. Alam mo na lang. Anong title nun? Dolce Vena. Anong lyrics? Start ng Pasko. Magkakaya yun. Kaya Pasko lumabas. May sigla ng gabi, ang umagoy ko'y sa'yo. Nagluto. Ang atin ng manok na tinola sa bahay ng kuya ay mayroon. Jonan pa, ang bawat tahanan ay mayroong ibati mo. Tayo na giliw, Magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay isaya. Nagluto ang ating ng manok at tinola. Sa bahay ng kuya ay meron. Jonan pa, ang bawat tahanan ay mayroong iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. At bukas ay araw ng Pasko. Tapos na agad yan. Abaya! Yung tambol. Sige. Dito ka, Daddy. Dito ka. So, ate ko practice yung bukas yan para tayo tuloy. Oo. Yan. Ilabas mo na. Ilabas. Tarat na. Naging joyful. Iwan ko balik ako dyan. Bulong. Yan, sige. Okay. Yan, tayo ay manalangin. Yan, pray tayo. Tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa inyo pong kabutihan. Maraming salamat po, talagang nakakatuwang awitin, Panginoon Lord, ang mga awitin na Pasko, Panginoon. At sa patuloy po na gawain ngayon pong gabi, ang pagsama at paggabay niyo po, maging sa mga kapatid po namin na wala pa, ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagtungo po rito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Yan, palapakan natin ang Panginoon. Yan, so natapos tayo sa Noche Buena. Yan, hindi ko nakakita yung Noche Buena. Okay, sige, so ating pubuksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah. Isaiah chapter 7. So, ang una muna natin alamin, ito po yung ating magiging pattern, Ang pattern po natin ay Pasko. Okay? Yung letter P, letter A, letter S, letter K, and then letter O.
Kaya madaling sundan yung ating pong pag-aaralan. So yung unang letter P ay stands for paghahanda. Kaya paghahanda. Ibig sabihin, bakit ganito yun? Kung halimbawa, ikaw ay mag-aasawa, ay meron ka ginagawang paghahanda. Unang-una, kakausap ka ng ninong at ninang, kakausapin mo yung mga magulang, tapos ay kakausapin mo yung pastor, kakausapin mo yung lugar kung saan kayo ikakasal. Then, kung may time pa, ay kapag-usapan nyo kung saan kayo mag-honeymoon. Yan. Kasi siyempre kasama yun after wedding. Okay, so, ganun po yung ilang ori na paghahanda pagdating po sa pag-aasawa. Kung sa pag-aaral naman, halimbawa, kagaya namin mga magulang, nung kami po ay magkaroon na ng anak, siyempre, buntis pa lang, kami ay nag-iisip na. Ano kaya, sa kaya papasok ang ating anak? Kasi unang-una, ang magagawang katulad po namin ay wala pong sariling tahanan. Kasi gawa ng ang ganitong gawain po ay palipat-lipat. May certain years lang. Halimbawa, ang Panginoong Yesus, kagaya ng Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus nag-ministrate dito sa lupa ay 3 taon lang. After 3 years, lumipat na siya sa ibang lugar. At ang nilipatan na niya ay ang langit. Yan, yun ang maganda. Ano po? Nagsimula si Jesus Christ magministeryo ay 30 years old. Natapos sa kanyang ministeryo, siya ay 33 years old. So, 3 taon lang siyang nagministeryo sa lupa. After 3 years, ay tapos na. At yun po yung pinagbatayan ng pagsusugo po ng mga manggagawa. Ano po? Yun po yung pinagbatayan. Dahil sa pamantayan, sa halimbawa pinakita ng Panginoong Yesus ay sa loob ng 3 taon, maraming nakakilala sa Panginoon. Kaya lang, iba yung commitment sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Iba ang commitment sa panahon ni Apostol Pablo. Ano po? Sa panahon po ng Panginoong Yesus, yun pong mga alagad, yung mga tao, ay sumusunod sa Panginoong Yesus dahil dun sa pagkain. Ano? Dahil dun sa pagkain. Gawa ng pagkasama-sama ka nga naman, tama ang Panginoong Yesus, diba? Nagpakain siya ng 5,000. Nagpakain siya ng 4,000. At sa pagdating sa kasalan, nagkaubos siya ng inumin, ng alak. Gumawa siya ng alak. Yung alak na ginawa niya doon ay hindi yun talagang alak. Doon ay tubig. At ayon pa nga sa Biblia ay tubig na nakahanda para sa panghugas ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Kasi bago po sumamba ang mga Hudyo, naghuhugas po muna yan. Ng paa, ng kamay, naghihilamos muna, at pagkatapos po nun, saka pa lang sila sasamba. Ngayon, doon po sa kasalan, ay yung pong tubig na pinapaginlasang alak ng Panginoong Yesus ay tubig po yun na panghugas. Ano po? Panghugas ayon sa pinaugalian ng mga Hudyo. At salamat sa Panginoon dahil siya po yung gumagawa. Kaya lang, sa panahon po ni Apostol Pablo, ay ito pa pala yung pagkakaiba, no? Noong ang Panginoong Yesus po ay hinuhuli na ang mga alagad, nagkanya-kanya ng takbuhan. Takbuhan na, kanya-kanya ng takasan. Ang pagkakaiba lamang po sa panahon ni Pablo, sa panahon po ng Panginoong Yesus, yung mga alagad po, lalo na nung hulihin siya, lalo na mamatay, nagbalik sa mga dati nilang hanap buhay. Yung mga isda ay bumalik sa panguhuli ng isda. At yung mga tax collector ay bumalik sa pagiging tax collector. At yung iba namang taga-ibang lugar ay bumalik sa kanilang lugar. Ano po? Sa panahon ni Apostol Pablo, ito yung pagkakaiba. Ang mga mananampalataya noon ay nangalat. Pero ang maganda doon, kahit saan sila makarating, ay ipinapahayag nila ang salita ng Diyos. Yan. Salamat sa Panginoon. Yan. Thank you. Dinala ko ng kape. Ay, water pala. Yan. Si nanay, timpla mo ng kape si nanay. May nakasalang.
saging na bulinggit. Yan. Okay, so, yun yung pagkakaiba. Ngayon, sa bawat magpapamilya, mayroong ginagawang preparation. Kahit po sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, mayroong ginagawang paghahanda. Hindi po siya basta dumating lang, no? Hindi po instant na nandiyan na siya, kundi mayroong ginawang paghahanda. Ano-ano po yun? Nung nakaraang po linggo, atin po pinag-aralan yung Genesis chapter 3. Di po ba? Genesis chapter 3. At dito ay sinabi po yung meron pong darating. No? Sabi doon sa chapter 3 verse 15, kung di ako nagkakamali, yung pagpapataw ng parusa doon sa ahas, sinabi ng Diyos, sabi niya doon sa chapter 3, sa talatang 15, o doon muna sa 14, sinabi doon, at sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat, na tanging ikaw lang yung magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Yan, sa verse 15 na. Ayon ang babae laging mag-aaway, binimot binhin niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. So, dito makikita po natin, meron po kapahayagan. Meron paghahandang sinabi. Ano po? Ano yung paghahanda na yun? Merong dadating sa binhina na manggagaling sa babae at yung binhi manggagaling sa babae na yun, yun yung tatalo. No? Yun yung tatalo doon sa magiging angkan ng Diablo. Ano? Siya po yung dudurog sa pero hindi pa natin yung tutunan yung bahaya. Kasi nasa letter ko pa lang tayo. Nasa letter ko pa lang. Nasa paghahanda ko lang tayo. Okay. Sa ating po pag-aaral, matatalagan din natin kung ano-anong pangalan o kung ano-anong katawagan ang ginamit ng Biblia para po pakilala ang Panginoon Yesus. Ano? Halimbawa, kagaya po dito. Pag natin sa verse 15, ano ba ang pwedeng maging pangalan ng Panginoon Yesus dito na pahayag chapter 3, sa Genesis chapter 3, verse 15. Dito makikita natin, sinabi na, ikaw ang dudurog ng ulo mong yan. So, Jesus po dito ay great destroyer. Ano po? Very destroyer. Ano? Dahil sa po yung darating na dudurog sa ulo ng ahas. Nagagaling po yun ang pagbibinig ng ahas. Hindi po binili ito po ay meron kapahayagan. Meron isang babae na magluluhi at mananganak. Ang anak na yun, yun po yung binhi. Okay? At yun po yung dudurog sa ulo ng ahas. Okay. Diretso na po tayo sa Isaiah. Pangalawang paghahanda, bagamat madami pa po, mula po Genesis, Exodus, mayroon din sa Exodus, mayroon din po sa Leviticus, pero atin po papaiksiin. Ano po? Baka hindi po natin kayaning maubos hanggang sa 25. Pero subukan natin tingnan. Ano po? Chapter 7. Isaiah chapter 7, talata pong 14. Yan. Isaiah 7:14. Ito pa po yung isa pong paghahanda. Ngayon, bakit pong papansin, sabi diyan, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Magili ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawagin Immanuel. Yan. So, dito makikita po natin, nangyari ito dahil kinakailangan ng tagapagligtas ng mga tao. Okay. So, nung linggo, ay tinignan din po natin yung dahilan bakit nagkaroon ng ganitong kapahayagan. So, dito makikita natin sa Isaiah chapter 1, no? Isaiah chapter 3,
Makikita natin dyan. Okay. Bakit? Bakit kinakailangan mayroon dumating? No, kasi nga po, mayroon pagkakasalang nagawa. Ano? Mayroong pagkakasalang nagawa ang mga tao. So, kung atin po pupuntahan yun doon po sa Isaiah chapter yan, punta ko lang po yung yung ating po nakaraan, yung ating topic nung nakaraan. Yung ating pong talata. Isaiah chapter 3. Yan. Para po atin po yung masundan. Okay. Ito po yung ating pinag-aralan December 11. Yan. Okay, so ito makikita natin. Then, doon po sa Isaiah chapter 7, ito na nga po yun, meron nga po sinabing dadating. Pero anong dahilan? Genesis chapter 1, talata pong 2, no, hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Makinig ang kalangitan, gayon din ang kalupaan. Sabi po dito sa isang salin na nasa cellphone ko po, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita, pinalaki ko, tinalagaan ang aking mga anak, ngunit nagimagsik sila laban sa akin. So, tingnan natin dito naman sa ginagamit kong Biblia. Magandang balita, Biblia. Makinig kayo, kalangitan, pati ikaw, kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. Ako'y nagkaanak, inalagaan sila at pinalaki, ngunit nagimagsik laban sa akin. Talatang 3. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi ako nakilala ng Israel. Hindi ako naunawaan ng aking bayan. Yon. So, sa talata 4, bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan. Itinakwil mo si Yahweh, ginusta mo ang banal na Israel, at sa iyong kinaligdan. Yan. Sa talata 5, bakit nagpipilit kang lumaban? Ibig mo pa bang maparusahan? Ang ulo mo'y puro sugat, ang isip mo'y gulong-gulo, damdamin mo'y nanlulupaypay. Yan. So, tingnan po natin mabuti. Kaya po pala merong darating na tagapagligtas kasi merong mapapahamak. Diba? Napansin ba natin yun? Kasi may nagkasala eh. Chapter 2. Kaya medyo mahirap po ito. Gawa ng ang kasalanan po ginawa ng bayan ng Diyos ay paghihimagsik. Ito ba? Paghihimagsik. Sino sa inyo ang nakakaalala pa ng tinatawag na EDSA Revolution? Meron ba nakakaalala? Yung EDSA Revolution? Bakit nangyari ang EDSA Revolution? Bakit? Ha? Kasi yan po yung panahon na si Nini Aquino ay pinatay. Ano? Pinatay po siya. Then after that po, ang tumakbo po ay si Cory Aquino. Ano po? Ngayon po, nung si Cory Aquino po ang tumakbo, nagkaroon po ng pag-aalsa. Nagkaroon ng pag-aalsa. Kasi nga po, pinatay nga po si Ninoy, di ba? Pinatay si Ninoy. Nag-alsa po ang mga tao. Ano? Dito po talagang nagwala na ang mga tao. Tumayo na yung mga military na laban sa gobyerno. No? At ito na yung panahon na si Marcos po ay pinaalis na sa Malacanang. Ito na, dito na nangyari yung mga tangke. Naglabasan na mga sundalo, mga tangke. No? Naalala ko po ito, noong panahon po yung EDSA Revolution, yung pangalawang pangyayari, itong sino yung senador na isa? Yung naghimagsik din sa panahon naman ni Gloria. Araw yun. Kaya, pansinin po natin, kapag mayroon tinatawag na himagsik, paghihimagsik, hindi po ito simpleng pangyayari. Ano po? Hindi po simpleng pangyayari. Punta natin yung Isaiah chapter 3. Ano naman sinabi doon? Isaiah chapter 3. Kaya po binabalikan natin to kasi hindi po mangyayari yung pong paghahanda kung wala pong dahilan. Diba? Halimbawa, kaya ka nga naghahanda kasi gusto mo magpakasal. So, may dahilan ka. Magpapakasal ka, kaya meron kang gagawin paghahanda.
Halimbawa, mag-ahandog ka ng mga bata, ang anak mo. O, kaya ka merong gagawin paghahanda, hindi paghahanda pagkain na. Yung, pupunta ka sa pastor, pupunta ka sa church, kasi papalista ka, mag-prepare ka naman ng mga ninong at nina. Ano? So, yun po. Isaiah chapter 3. Ano sabi ng verse 8? Guguho ang Jerusalem at babagsak ang Huda sapagkat ano nangyari? Sapagkat lumabag sila kay Yahweh. Sa isang salin ay sapagkat sumuway sila kay Yahweh. O, di ba? Sa salita at sa gawa, nilapastangan nila ang kanyang kapangyarihan. Verse 9. Ang pagkiling nila sa iba ay gagawin din sa kanila. Gaya ng Sodoma, hayagan silang gumagawa ng kasalanan. Kawawa sila. Sila na rin ang nagpapahamak sa kanilang sarili. O, di ba? Sa kanilang sarili. Ano sabi ng verse 11? At sa masamang tao, kawawa ka. Sasapitin mo'y kapahamakan. Kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. O, di ba? Naalala ko kasabihan to, di ba? What you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, siya mong aanihin. Pag masama ugali mo, ay umasa ka. May masama din ang ugali ng iyong mga magiging anak. Naalala ko po, one time, nagtataka ako doon sa mga namamatayan, nakakaunti yung nakikipaglamay. Ano? Nagtataka ako doon. Meron naman na namamatayan na napakadami naman nakikipaglamay. Diba? Ngayon, pag ikaw ay nag-interview, ay bakit po nag-interview ka doon sa walang nakikipaglamay, makakakain ka ng mga negatibo. No? Bakit po kaya kakaunti po yung nakikipaglamay? Ay kasi po, masama po ang ugali ng namatay na yan. No? Sa kasamaan po ng ugali niyan, marami pong tao ang galit yan. Diba? Kaya, ang panalangin ng mga tao, hindi na tumagal yung kanyang buhay. Ang panalangin ng mga tao ay mamatay ka na. Hindi po ba? Ano ang pelikula yun? Yung kay Redford White ba yun? Saka kay ano, isa pa? No? Na sila ay napagawi doon sa isang tawag doon, punerarya. No? Tapos, sa punerarya pala na yun, yung palang nakalamay doon, masama pala ang ugali. Tapos, yung kapatid niya ay masama din ang ugali. Merong personal interest sa kanyang kayamanan. Hindi nila alam, merong last will and testament yung namatay. No? Yan. Yung last will and testament, Alam ni Balong eh. ay, yan. Ang nakalagay doon, kung sino yung una nasusulat doon sa aklat ng nakikipaglaban, at yung pangalawa, sila yung magmamana ng kayamanan ng ari-ariang naiwan. Eh yung kapatid na tawag ito, may personal interest. Parang kasama natin yung asawa, no? Asawa, no? Pinalitan niya yung ano. So, pinalitan yung libro. Yung libro na sulatan, di ba? Pag nakikipaglamay ka, di ba? May sulatan ang pangalan mo. Di ba? Ang biroan nga ngayon, yung sumulat ka at mag-arapol yan. Ang biroan ngayon. Pag sumulat ka na paglamay ka, sulat ka ang pangalan to, may rapol. Ha? Ang mabubulot, ikaw na ang kasunod. Kahit ayaw ko na sumama sa rapol pagka ganun. Yung ano. So, yun. Okay. So, tingnan natin mabuti. So, pag masama ugali, kakaunti ka nakikipaglamay. Di ba? Pero pag maganda ugali, madaming nakikipaglamay. Alam nyo, naalala ko po yun, si nanay ko kapag po yung may lamayan, ay talagang hindi nawawala sa lamayan yun. Hindi nawawala. No? Ngayon, nagtataka ko bakit pa so may patay. Naging nakikipaglamay. One time, nagkakwentuhan kami, pero ano naman yung kwentuhan namin, parang biniro ko lang siya. Sabi ko, Nay, bakit ikaw ay bakit ikaw ay lagi nasa lamayan? No? So ngayon, sabi niya sa akin, kasi pag hindi ka nakipaglamay, hindi ka nila paglalamayan. Yun, hindi ka nila pupuntahan pag ikay namatayan. No? At totoo nga naman nung sila niya ay namatay, ang dami nakipaglamay. No? Parang turnuhan nanay
Parang tunuhan. Pag tumulong ka, tutulungan ka. Di ba? Pero pag hindi, ay hindi ka nila tutulungan. Okay, diretso po tayo. So, ito po yung mga pangyayari. Kaya po meron pong paghahandang ginawa. Kasi nga po, meron pong nagkasala at meron pong mapapahamak. Ano? Dahil po, ganun ang kalagayan po ng tao ay sa ating mga binasa sa Isaiah chapter 3 at Isaiah chapter 1. Kaya kinakailangan po ng isang magpapatawad sa kasalanan ng tao. At sa isang magliligtas sa tao sa kanyang kasalanan. Okay. Kaya sabi po rito, kaya dito po sa verse 13 ng Isaiah chapter 7. Sabi diyan, sinabi ni Isaiah, pakinggan mo sa bayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Nagagamit pagkakagamit ng salita, niyayamot. No? Okay. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maggiliw ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel. Ang kakainin niya ay gatas at pulot, at pag siya marunong nang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng mga haring kinatatakutan mo ay magiging inang. Diba? So, tingnan natin mabuti. Ano yung paghahandang ginawa? Ang paghahandang ginawa ay yung merong sinabing may dadating. Merong kapahayagan. May mga ginamit. Sa Genesis, ang ginamit, ang salita pa rin ng Diyos. Isaiah, ang ginamit, si Isaiah. Ano? So, habang tumatagal, nakikita natin na meron ding pangalang ginagamit o gagamitin ng Diyos para sa darating na ito. Ang pangalang ginamit dito naman sa Isaiah 7 verse 14 ay Emmanuel. Diba? Emmanuel naman ang ginamit. Okay. Ano pa? Chapter 9. Isaiah chapter 9. Yan. Talatang 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Yan. Ano ang sabi po doon? Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. O, di ba? Dito po ay meron pong meron dito tinatawag na debatable. Ano po? Pag sinabing debatable, pag ito ay napakinggan mo, magkakaroon po na reaction. Magkakaroon na reaction. O, tingnan natin. Saan bahagi ba magkakaroon na reaction? Basahin ulit natin talatang 6. Isaiah chapter 9, talata po 6. Sabi ng talatang 6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo. Siya ang makapangyarihang Diyos. Siya ang walang hanggang ama. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. O, tingnan natin itong mabuti. Alin dito ang debatable? Okay. Ito po yun. Yun po sinabi dyan na siya ang kahangahangang tagapayo. Alam niyo ba kung sino ang kahangahangang tagapayo na binanggit sa Bible? Yun yung Holy Spirit. Counselor. No? Kapag ang Panginoong Yesus ay umakyat na sa langit, mismo sinasabi ng Panginoong Yesus ito na kapag siya ay umakyat sa langit, ibababa naman ang Banal na Espiritu bilang dakilang tagapayo. Hindi siya bababa hanggat hindi umaakyat ang Panginoong Yesus sa langit. Ano pa ang debatable? Ito pa yun. Siya ang makapangyarihang Diyos. Yan. Kapag hindi natin naunawaan na ang Diyos ay isa at mayroon 3 persona, iisipin natin na ito pa rin yung Diyos na tinatawag sa Genesis. Ano? Pero, ito po ay isang Diyos na may 3 persona. Ang ibig lang pong sabihin nun, ito pong darating
ay makapangyarihan din na Diyos. Okay. Ano pa po ang debatable? Ito po yung isa pa. Siyang walang hanggang Ama. Ay ito po ay kahit saan po ito ay pinag-uusapan. Diba? Paano mangyayari na ang anak ay siya rin yung walang hanggang Ama? Tama naman, di po ba? Tama naman. Paano mangyayari na itong si Jesus ay siya ang walang hanggang Ama? No? Pero, kung ating pupuntahan, kung ating aalamin, kung ano yung mangyayari sa inaharap, tingnan natin itong mabuti. Yung sinabi ng John chapter 1, verse 12. Diba? John chapter 1, talatang 12. Ano sabi doon? Ngunit, ang lahat ng sa kanya tumanggap at manampalataya ay binigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid, iba yung Ama, iba yung anak. Di po ba? Kaya ito po ay debatable. Pero, kung halimbawa, ikaw naman ay nakakaunawa o madali mo maunawaan ito, pwede nga mangyari nito, ang Panginoong Yesus ang magiging Ama ng lahat ng tao. Amen. Diba? Amen. Ano pa? Ang prinsipe ng kapayapaan. No. Ngayon, tingnan natin. Ang sabi ng John 14:27. John 14:27. Tingnan natin kung tama yung talata kong binanggit, ano ha? John 14, talatang 27. Yan. John 14:27. Ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So ano po yung mapapansin po natin dito? Ito po yung mapapansin po natin dito. Ano po? Ang Panginoong Yesus, siya po yung nagbigay ng kapayapaan. Ano po? Sa mga taong nagugulubihanan, ano ba ang senaryo? Bakit binanggit dito yung kapayapaan? Kasi po, itong panahon po ito, ang Panginoong Yesus po ay huhulihin na o papatayin na. Di po ba? Anong sabi ng John 14 verse 1? Ha? John 14 verse 1. Sabi niya doon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, dahil ko na sana sa inyo at pagkaroon na po, paipaganda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako, at ipaganda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko. Yan. So, tingnan natin mabuti sa sabi talatang 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Yan. Kung ako'y kilala na rin ninyo ang aking Ama, mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nakita na. O, di ba? So, tingnan natin itong mabuti. Alam nyo, isang napakagandang bagay na masimulan natin itong simbang gabi. Alam nyo kung bakit? Dahil masusunod-sunod natin yung ating pag-aaralan. Ano po? Ano nga po yung pinag-aaralan natin ngayon? Letter P. Ang paghahanda. Paghahanda. Ang pattern natin, Pasko ha? Pasko. Letter P ngayon, pwedeng bukas yung letter P uli kasama yung letter A, yung kalahati. Pwedeng sa susunod ay letter A kasama naman yung S. Ano po? Basta pagdating po ng December 25, buo na po yung Pasko. Pasko. Okay po? So, yun po. At salamat sa Panginoon. Nawa, meron tayong naunawaan. Ang ating tinalakay ngayon ay letter P. Paghahanda. Okay. Bakit ka meron paghahandang ginawa? Kasi, dapat meron niya kasi may mapapahamak. No? Kaya dapat alam kung sino yung darating. Kung ano yung kanyang bahagi. Sabi ng Isaiah 7:14, sabi doon,
siya ay tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin, Kasama kasama natin. natin ang Diyos. Ito yung maganda. Ang Diyos na napakalayo, no? Kasama ang Panginoong Yesus, kasama ang Banal na Espiritu, ay nagkatawang tao at sumama sa mga tao. Namuhay bilang ordinaryong tao. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay tumuha, tayo po manalangin. Muli maraming Diyos at papasalamat po kami. Ang kabaitan mo po ay patuloy namin po naunawaan at naranasan. Salamat po sa unang gabi ito ng simbang gabi. Salamat po sa presensya ng bawat isa. At bukas po, Panginoon, ay amin pong gagawin yung pangalawang simbang gabi. Muli ang pagsama at paggabay niyo po, Panginoon, at po hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Amen! Yan. So, good evening ulit sa ating mga nasa online. Good evening sa ating nag-virtual. At sa ikaw pa, hindi makaka-attend ng personal, pwede kayong mag-virtual. No? So, purihin ang Panginoon. Okay? So, good evening po. At pagpalain tayo ng Panginoon. Enjoy your meal. Ay, pagkain pala ng saging. Yan. Kain na po kayo. So, ngayon po ay 6:36. 36. Ano? So, yung ating oras, kasi 7 o'clock lang po tayo, ay ating i-google sa medyo kwento ng konti. Ano? Tapos mag-pray. No? Sige. So, kain ng konti saging, magkwentuhan, tapos ay manalangin. Salamat sa Panginoon.